malaya sa sinasabing isang dipang langit. Tulad na lang ng pagtakas ng ilang inmates through these beautiful paintings, na-amaze po talaga ako. Isang inmate naman ang nakatakas sa parusang kamatayan. Hindi ho maliit na bagay yon. Nandito po siya. Kasama ko ngayon si Rowen. Hello, Rowen. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon sa'yo. Cebuano ka man? Opo. Okay. Maayong hapon. O, kaninyong tanan. Ayan. Di ba nung ikaw ay nasentensyahan, ang sentensya mo ay bitay? Tapos, anong pakiramdam mo muna nung narinig mo yung sentensya mo na bitay? Na walan po ng pag-asa. Talagang na devastated po. Yung sa korte pa lang, anong physical na pakiramdam? Nanlambot lahat ba? Parang gusto mong mahulog, lumambot tuhod mo? Hindi naman, ma'am. Parang hinintay ko lang na dumating sa jail. Dahil pag nasa public, parang nakakahiya na ipakita mo na mahina ka. Pero walang tao na hindi baghinaan ng loob pag nasa desisyonan ka ng kamatayan. Tama. So sa loob ko, parang masakit. Okay. So gaano katagal ka na dito sa loob nung nalaman mo na iba na yung iba na yung sentensya mo? Hindi na kamatayan. Kaya lang 2 life sentences, di ba? Anong pakiramdam mo nung narinig mo? Parang parang nabuhayan din naman ng loob dahil naligtas sa kamatayan at siyempre masaya na panibagong pangalawang buhay. So second life. So masarap mabuhay muli na. So kahit 2 life sentence, alam mong pinakamagandang isipin is habang buhay may pag-asa. Opo, di ba? correct. Pag wala na, pag kamatayan, wala na. Di ba? Finished. Kahit innocent, kahit guilty, pareho. Di ba? Ano-anong nagbago sa'yo pagpasok mo dito? Bago yung buong pagkatao ko po. Dahil buong pagkatao mo. Hindi na ako yung dating Rowen na nakilala ko. Okay, ano ka noon? Yung noon na Rowen, yung Rowen na basagulero, Rowen na violente, Rowen na... Bata pa ganun ka na? Bata pa ko. Mapag-away ka, ganun? Violente po kong tao. At yung ako pong taga-ubos ng mga siga sa amin. Yung kung ano paggawa sa'yo kahit kung sa mga gagawin mo. Opo, yan po ko. Kaya nasama ka dun sa gang. Opo, ma'am. Matagal mo na silang kilala? Iba-ibang grupo po. Kung grupo na parang hindi ako peace sa kanila, parang umalis ako, naghanap ako ng ibang grupo. So, kaya ka nandito ngayon, itong grupong to? Parang ganun po. Ang feeling mo sa kanila, nung una, nung sinabing, ang sabi mo, di ba pinag-drive ka? Opo. Pinag-drive ka nung sasakyan. Alam mo na bang gagawin nila? Hindi po. Dahil na-frame up po kami sa ibang kaso po. Yung sa ibang kaso ginawa ko. Pero may kaso kami na frame up kami po ng polis. Ayun. Ito naman, kumbaga matagal mo nang kilala, so matagal na kayong nagkaka-gimmick din, di ba? Okay. Okay. May narinig akong, ikinatuwa ko naman kasi ikwento mo sa akin, sino ba ang Sharon yan? Sa totoo lang, ma'am, yung asawa ko, pangalan Sharon. Ang pangalan niya Sharon. Opo. At ang mother-in-law mo, Catherine, pangalan niya. Catherine. Idol ka niya. So, idol niya ako. Tinanong ko nga siya, bakit Sharon pangalan mo? Sabi niya, dahil yung mama ko, nung hindi pa ako pinanganak, idol niya si Sharon Cuneta. So, wow naman! Naku, sino man po kayo, mami, salamat po sa inyo. At Sharon, nasan ka man? Thank you. Okay, at meron ka pa daw pwedeng ipakita sa akin bilang proof niyang pagka-Sharon niya na yan. Opo. Patingin naman. Ako rin, Sharon yan din po. Ay, Sharon niya ka rin ba? Thank you, Rowen. Ako nagtato sa katawan ko na pangalan niyo po. Bago ako nag-asawa ng Sharon, may Sharon, tinato ko yung pangalan niyo sa barko. Bago ka nag-asawa, doon mo na tinato. Opo. Nasaan yung tattoo ng pangalan ko? Kaya dito? galit siya pag nakita niya to. Aba, patingin nga. I'm sorry, Sharon. Ako pala to. Ayan nga, parang pirma ko pa, di ba? Sharon. Nakakatuwa naman, Rowen. Thank you, Rowen. Nakakatuwa ka naman. Alamin po natin naman sa ating pagbabalik kung bakit po may babaeng kumakatok daw sa selda ni Rowen. Magbabalik po ang SKFK. Kumusta naman ang relasyon mo ngayon sa asawa mo? Yung nga, malungkot, ma'am. Malungkot. Ilan? 16 years na ako ngayon, ma'am. So, Okay. sana mga 5 years. Sana, Hopefully, dahil laya na ako.